nagbayad kami doon ng 500. Pwede mag-park dito sa may... While waiting, meron nag-assist sa amin dito. Tapos siya na lang yung nag-process doon sa loob since magkasama kami. Hello, I'm Rob. I'm Rob. So for today's video, we're going to process our Korean visa application sa KVAC. So Monday ngayon, Monday morning, 6:34 AM. Ano ba? September 18, 2023. So papunta kami ngayon sa KVAC para mag-process ng documents. Pwede na kasi sa ikaw yung mag-process directly. So, mas mura siya, 900 pesos. Unlike pag agency pa kayo. 1,900. 1,900. So parang meron silang 1,000 pesos na processing fee. So, huwag na lang. Kami na lang. Sayang din kasi. Yan. Okay, so order muna kami ng Jollibee take-out. So, ang nangyari pala, ang ginawa namin, sa may agency, nagpa-check kami ng documents muna. Kasi nga balak namin, doon na sana. Kasi ang dami pa namin palang kulang, tsaka mga kailangan pang fill upan ng tama yung form. So, nagbayad kami doon ng 500. Ang maganda doon, wala kang pila. Like, kung KVAC ka diretso, tapos kulang-kulang pa yung docs mo, babalik ka pa ulit siguro. Tapos, syempre, ang haba na nung pinila mo, ganyan. Yun lang yung maganda kung meron kayong pupuntahan na agency na malapit sa inyo. So, mas convenient yun. May bayad nga lang na extra 500. Stuck na kami sa traffic. Sa may airport. Nakain na kami ng Jollibee. Tignan nyo naman yung mapa. Pulang-pula. Pulang-pula. Monday morning. Monday morning. Heavy traffic ahead. Sana makarating na kami doon kasi 9 mag-start yung KVAC. So feeling ko marami na nakapila pero dapat wala pa. We'll see. Update. Nandito pa din kami sa kalsada. Ang arrival ngayon is 8:50 na. So yun. Sobrang lapit na namin pero sobrang traffic. 8:30 na. Malis kami ng bahay. Past 6. Mga 6:30. 6:30. Sobrang traffic dito sa may Airport Road, Loton to to BGC. Grabe. Bumper to bumper talaga. Kasi ganito lang yung under namin. Pag ganyan-ganyan, 3 kilometers. Dapat, nag-angkas na lang pala kami. Kanina pa kami. Okay, so nandito na kami sa may SM Aura. Magpa-park na lang. Nanood na lang kami ng Antak. Sobrang traffic dun. Grabe. Ano oras na? Last 9 na. Parang kami 6:30. Diyos ko. Philippines, it's more fun in the Philippines. It's more traffic in the Philippines. Mapa-commute, mapa-kotse, wala, ganun pa din talaga. Ay, dito ba? Entrance. Hindi, ano to, Brittany Hotel. Dito nga eh, Brittany Hotel na eh. Pwede ba dyan? Dito eh. Hindi ba ka mga taga? Dito nga eh, sa KVAC eh. KVAC. Dito kami magpa-park daw sa Brittany Hotel. Tanong tayo. Kuya, KVAC po. Saan po? Sa KVAC? KVAC, oo. Ayun, pwede. Ayun.
Saan pwede? Basement 3 na lang po kasi puno na po. Basement 3? Opo. Okay, thank you. Thank you po. Ayan. Saan? So yun, pwede mag-park dito sa may mismong hotel, no? Ano nga hotel? Brittany Hotel. Dito talaga yung K-Vac sa Brittany Hotel. Oo. So pwede kayo dito din na mag-park. Parang 40 pesos yata. Naman nakalagay. Kaya sabi ni, ni JM, ni vlogger. 40 Basement pesos. daw? 3? Basement 3. So doon pa lang sa baba sa guard, binigyan na kami ng number. Pang ano na, 116 siya, 115. Morning po. Ano daw, third floor? Second floor. Second floor daw, gagamit ka ng escalator. Yun. Nandito yata yung queuing line. Tapos natawagin siya by batches yung number. Ayun. Pero baka hindi na makapag-video doon kasi bawal. Nasa Korean na kami, may mga G-Ramen. Saan? Parang cafeteria pala. Dito ba? Third floor? Second floor, no? Saan sa kabila? Dito na. So, yung number nila by batch siya, by 20s yung tinatawag. Kasi ngayon, 81 to 100 na yung tinatawag. Next batch naman. So, next batch na. Yun lang. Papaakyatin siya sa 9th floor. 9th floor talaga yung K-Vac. Tapos dun yata yung screening ng documents. See? Hello. So, while waiting, meron nag-assist sa amin dito. Parang in-screen na niya yung documents namin initially. Parang pinagsunod-sunod na niya per requirement. Tapos, ayun. So, we're just waiting for our number to be called para makakyat na kami. And since ano daw, since same kami ng travel team, pwede daw siya i-apply as group. Pero ano, Hindi as group. Isa na lang din no, aakyat. pwede daw ganun niya. Parang isa na lang magpa-process sa amin. Pero gusto namin ma-experience parehas. So, akyat pa rin kami parehas. So, yun lamang. Update namin kayo mamaya. Please proceed to number 14. Please proceed to number 14. So, nandito na ulit kami sa sasakyan. Tapos na wait lang. Ay. So, nandito na kami ulit sa sasakyan. Tapos na kami dun sa ano. Mabilis lang kasi wala din naman masyadong tao. Sobrang bilis lang. And sobrang organized nila dun sa taas. Pagdating kasi namin doon, number namin 115, 116. Pero yung tinawag na nung pagdating namin is 80 to 100 na. So, pangalawang batch na lang Second kami. batch na kami. Sobrang bilis lang talaga. Tapos, siya na lang yung nag-process dun sa loob since magkasama kami. Parang ang rule nila kasi dun, kung group kayo or family, isa na lang sa inyo yung magpapasa ng mga documents. Pero yung release niya, separate visa pa rin siya, tourist. Oo. So, kung isa lang yung kukuha, mag-authorization letter na lang din. Kung gabaga parang ang gagawin nila is by batch nila isasabi nito ng bawa, dalawa kami. By batch nila kami. Yun, bilis lang. Kwento mo yung nangyari to sa Ayun, basically pag akyat ka sa 10th floor, yung 9th floor kasi yung ano nila, yung parang waiting area talaga nila. Bibigyan kayo ng separate number. Tapos pag nag-flash na sa screen yung number niya, papaakyatin na kayo sa 10th floor. Tapos diretso na siya dun sa pinaka-booth kung saan number ka na-assign. So yun, si ate nag-assist sa akin. Parang chinek lang niya thoroughly yung documentation. Parang gagawin niya, yung pinaka-visa application form mo,
yun yung magiging basis niya. So since andun yung mga name mo, company details mo, dun niya i-check yung mga supporting documents mo. Sobrang busisi, kahit yung mga bank documents, even if galing na siya sa bangko, check niya per page yung mga account number, parang for validity din talaga. So ayun, mabilis naman, very straightforward. Tapos may konting questions lang kung bakit mo sinabit tong documents nito and all. Cover letter, hindi siya talaga requirement, pero magandang isama nyo na. Kasi parang, since si Korean Embassy, hindi siya yung pupunta ka doon for interview or whatnot. Parang doon mo na rin i-explain mo yung intent mo talaga, bakit ka nagpapahingi ng visa. So, ayun, magandang isama niya na yung cover letter. Tapos yun lang, straightforward lang, bibigyan ka niya ng receipt, bayaran mo to sa payment window. After mong magbayad sa payment window, babalik ka lang, bibigyan ka niya ng official receipt mo. Yun yung magiging stub mo pag kinlaim mo na yung passport mo after 10 working days daw. Pero usually sa experience ni ate, meron daw mga within a week lang nire-release na ni Embassy yung mga passport. Siguro depende rin sa volume ng applications nila. And then good thing din, pagka bigay niya sa'yo ng official receipt mo, may matatanggap ka na text message. May mga updates doon sa movement ng visa application mo and kung kailan ma-release and ready for pickup. So yun lang. Tapos pabahan na kami. Bilis lang. Kaya for me din mas okay kung sobra yung documents nyo. Kasi kung hindi kailangan, at least isa sa ulit lang sa inyo kung hindi kailangan. Pero kung kulang, syempre lalabas pa kayo, magpapaprint pa kayo, or hanapin nyo pa yung docs. Kasi sayang naman kung nandyan na kayo, tapos ang dami nyo pang kulang, baka umuwi pa kayo para i-complete yung documents. So, ano pala, in terms of printing, meron din sa 10th floor na papaprintan. Yun nga lang medyo mahal kasi 10 pesos siya per page. Just black and white lang nila piniprint. Tapos, make sure na may dala kayong money kasi wala silang GCash payment, walang cards payment, only cash lang talaga. Strictly cash lang talaga sila. So, dala kayo ng extra money nyo. 900 pesos nga pala yung application fee per person. If gusto nyong ipa-deliver na lang kung ayaw nyo mag-pick up within NCR, 300 yung fee nila. Tapos outside NCR, 400 pesos. 500. Depende yata sa ano. Basta ganun. Yun lang. So yun lang. Ngayon, uwi na kami. Uwi na kami kasi ang aga namin gumising. Yun lang. Maglagay na lang din kami ng links and all dyan sa description box below about dun sa form kung saan nyo pwedeng i-print yung form. Tapos meron ding guide na kung paano nyo i-fill out yung form. May finalo kaming vlogger. Oo, pero meron din ako ipa-flash dito na sample from dun sa taas sa 9th floor. Meron silang sample papers. I-screenshots nyo na lang. Ayun. So yun lang. Again, I'm Rob. I'm Ralph. Thank you for watching. Hope to see you on next vlog. Bye. Hopefully nasa Korea na kami sa next. Bye. Bye.